ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nilusob nga ng mga kapulisan ang ginintiang lupa para bawiin sa mga tao ang naturang lugar sapagkat matindi nga ngayon ang ninanais nitong si Ricardo na palayasin na ang mga tao roon para mapakinabangan niya na ang naturang lugar. Hindi naman maalis-alis sa isipan ni Ricardo itong si Rudy, lalo't hindi maganda ang kanilang naging sitwasyon noon sapagkat dito nga naghukay ng ginto itong si Ricardo kasama si Rudy. Ngunit anya pa ni Rudy na makailang ulit na silang naghukay subalit wala pa rin silang gintong nakikita. Ang hindi nila alam ay dito pala sinulot ng isa sa kanilang mga kasamahan na nagmimina roon ang ginto at napag-alaman ni Ricardo na itong si Rudy at ang naturang kasamahan nila ang naghukay. Walang kamalay-malay si Ricardo na hindi pala nakakuha ng parte si Rudy dahil itinakas ito ng isa sa kanilang mga kasamahan. Kaya naman nang makita nga ni Ricardo si Rudy sa ginintuang lupa ay talaga namang halos manglugmok ang kanyang sarili, hindi dahil sa naaawa siya kundi natatawa siya dahil sa kabila umano ng pagiging garapal ni Rudy sa mga ginto noon ay tila hirap pa rin ang sitwasyon nitong si Rudy. Kaya naman nang hindi nga maganda ang pakikitungo ng taong bayan doon ay agad ngam bumalik sila Ricardo at Odessa sa kanilang tahanan at mariin ngayong iniutos ni Ricardo dito kay Domingo na kinakailangan na nilang palayasin ang mga tao sa ginintuang lupa. Kaya nang gawin nga ni Ricardo at ng kanyang mga nasasakupan ay hindi sila umubra dahil determinado ang mga tao sa ginintuang lupa na hindi nila ibibigay ang naturang lugar. Doon na umano sila nagkaapo-apo at sisiguraduhin nilang doon rin sila ililibing. Sa huli ay napaatras na ang mga kapulisan at walang demolition ang natuloy. Kaya agad ngang sumabog ito sa balita na kung saan galit na galit itong si Ricardo dahil inaasahan niya si Domingo na mapapalayas ang mga tao roon. Ngunit tulad ng mga sinabi ni Domingo na mahihirapan silang palayasin. Samantalang nauwi naman sa barilan at natamaan itong si Mang Rudy. Agad siyang isinugod sa ospital at kritikal ang kanyang sitwasyon. Mas lumala pa nga nang makita nga ni Betchay ang sandamakmak na mga reseta na gamot na kakailangan ni Rudy para madugtungan pa ang sitwasyon at buhay nito. Talaga namang napakamot ulo na lamang itong si Aling Betchay dahil mahirap umano ang maging mahirap. Hindi nila alam kung saan nila huhugutin ang ganoong kalaking pera na para pang opera sana kay Mang Rudy. Kaya ang ending ay si Gabo na ang maghahanap ng paraan. Ngunit hindi alam ni Gabo kung anong klaseng trabaho ang kanyang pwedeng pagkakakitaan. Lalo't hindi naman talaga sila nakapag-aral. Kaya naman kahit saan sila naglulupalop nagsipunta ng kanyang mga tropa at nauwi nga ito sa isang gay bar. Doon ay nagmacho dancer ang tatlo sa kanyang mga kasama. At hindi naman nagustuhan ni Gabo ang tila pangnananchi nga ng mga iilang dalagingging doon na kung saan nainis nga itong si Gabo at napasabak na naman sa matinding kaguluhan. Sa huli ay umalis si Gabo sa naturang bar. Hinabol siya ng kanyang mga kasama, subalit hindi na rin sumama ang mga ito dahil mainit-init na ang ulo ni Gabo. Kaya sa hindi kalayuan habang naglalakad si Gabo na may sama ng loob ay may bigla na lang tumambad mula sa kanyang likuran. Doon ay nakipagbakbakan si Gabo ngunit natalo siya at napukpok pa sa kanyang ulo. Sa pagmulat ng mga mata ni Gabo ay dito niya nakita si Uwak at Lawin. Kaya dito na napasok sa isipan niya na hindi siya nagmamalikmata. Sadyang sinusubaybayan at minamanmanan talaga siya ng dalawang ito. Sinabi na ni Uwak at Lawin na may importanteng taong dapat makita si Gabo dahil hindi naman talaga sila mga kalaban. Maya-maya pa ay lumantad na itong si Tatang. Hindi makapaniwala itong si Gabo nang pormadong-pormado itong si Tatang. Tinanong ni Gabo kung ano ang nangyari at bakit agad-agad silang nakalaya.
Sa pagkakaalam kasi umano ni Gabo ay reclusion perpetua ang kaso nitong si Tatang at wala ng kalayaan. Ngunit napangiti na lamang itong si Tatang dahil tila nagkamali yata ng distansya itong si Gabo at hindi niya namamalayan na ang kanyang paglaya ay si Tatang rin ang may dahilan. Anya pa ni Uwak na ganito nga ba raw magpasalamat si Gabo sa taong nagpalaya sa kanya. Hindi ngayon makapaniwala si Gabo, litong-lito at talaga namang hindi niya maintindihan ang mga nangyayari. Kaya dito na dinahandahan ni Tatang na aminin kay Gabo na ang totoo ay si Tatang talaga ang nagpalaya sa kanya. Kumilos si Tatang para maasikaso ang kanyang mga papeles nang wala ngang nakakaalam dahil itong si Tatang, si Uwak at itong si Lawin ay nagtatrabaho sa pinakamataas na antas sa mga kapulisan. Ngunit hindi ngayon maamin-amin ni Tatang ang tunay na trabaho nila basta't sinabi ni Tatang na may kabayaran ang paglaya ni Gabo at hindi umano ito libre. Kaya sa pagkakataong ito ay tumanggi agad si Gabo. Hindi niya umano matatanggap ang inaalok nitong si Tatang. Hindi siya nakapag-aral at siguradong hindi niya linya ang dapat na ipapatrabaho ni Tatang sa kanya. Napangiti si Tatang sabay sabi na hindi na importante kung nakapagtapos na pag-aaral si Gabo dahil kitang-kita ni Tatang ang determinasyon ni Gabo, tapang at may prinsipyo sa sarili na isa ito sa kanyang mga hinahanap. Kaya naman sinabi ni Tatang na nais niyang magtrabaho si Gabo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kaya sa pagkakataong ito ay tila ba sumagi sa isip ni Gabo na hindi niya ito tatanggapin sapagkat mas uunahin niyang maghanap ng pera para sa operasyon ng kanyang ama. Ngunit anya pa ni Tatang na wag nang problemahin pa ni Gabo ang problemang ito. Kahit bukas o ngayon ay kayang-kaya umanong solusyonan ni Tatang ang problema ng binata. Kayang-kaya niyang ibigay ang halaga na kakailanganin ni Gabo para sa operasyon ng kanyang ama. Talaga namang nananaginip si Gabo sabay sampal sa kanyang sarili at sinabing totoo ba talaga ang nangyayari. Ngunit paano umano mapapatunayan ni Tatang? Natuto pa rin niya ang kanyang mga pangako. Kaya agad ngang sinabi ni Tatang na kaya niyang ibigay at inutos niya si Uwak na maglabas ng pera sa halaga na kailangan ni Gabo at ibigay ito sa kanya. Kaya naman maya-maya pa ay may sobre ng pakipkip si Tatang kay Gabo. Ito umano ang bayad sa kakailanganing hospital bill ng kanyang amang si Mang Rudy. Hindi makapaniwala itong si Gabo pero dahil sa tindi ng kanyang pangangailangan ng pera ay wala siyang ibang pwedeng gawin kundi tanggapin ito at tanggapin ang alok ni Tatang. Dito na magsisimula ang kwento ni Gabo. Hindi lang dahil hindi siya nakapag-aral kundi dahil sa determinado siya na gawin ang iniutos ni Tatang. Lalo't ito ang makakatulong para masagip ang buhay ng kanyang amang si Mang Rudy. Hindi naman makapaniwala itong si Aling Betchay nang ibigay sa kanya ni Gabo ang perang nakapaloob sa sobre.